Shoutout Genesis, Sheldon. Matras tayo, Philippine National Police. Kaya police. Kaya ba? Correct. Genesis, correct. Tama. Mike? Kaso nga lang, copyright yung ano eh, ABS-CBN. Ayaw magpahiram ng video. Sir! Sir! Konti lang, sir! Sir, konti lang. Maipit tayo ha, maipit. Okay. Okay, go lang please. May kulpo yan, may kulpo yan. Marami yan, marami. Sugod. Okay na. Pagmakan ka. Hey, boss. Hoy. Magkakatawa. Stress. Marami yan. Bilis nila. Ako yan. Kasi ka-furious nila. Tarmak! Tarmak! Dapat Genesis, Sheldon, ang ginagawa mo, mag-live ka. Ako kasi nakuha ko yung watch hours ko na 4,000. Ilang araw lang. Mabilis kasi magpataas ng watch hours yung live. Halimbawa, 100 yung viewers mo. And then tumagal sila ng 1 oras sa live mo. So, ang watch hours nun is 100. Mabilis magpataas ng watch hours sa live. Kahit yung ganito lang, yung mag-i-screencast ka lang. Wag lang ABS-CBN load, sa copyright yun. Mabilis magpataas ng watch hours. Tsaka tagalan mo lang yung live mo kahit screencast. Wag mo lang gagamitin loads yung ABS-CBN, copyright yun. Mabilis lang yan, basta mag-live ka lang ng mag-live. Kasi pag sa videos upload, matagal eh. Meron, may nakita akong di ba? Nasa ilang 2,000 plus na ata subscribers mo, di ba? Hindi, mag-live ka lang, Lods. Halimbawa, ila-live mo yung balita, screencast mo lang, kahit hindi ka na magpakita. Basta wag lang ABS-CBN. Kasi madamot yun sa video nagka-copyright yung ABS-CBN eh. Forward natin. Basta Lods, ang gagamitin mong videos mamaya pag nag-screencast ka, iwasan mo lang yung ABS-CBN Pag tawag dito, pag kinover mo yung yung impeachment.
Eto, gamitin mo, GMA News, yan, DCWV, Bilyonaryo News, walang copyright yan. Basta wag lang yung ABS-CBN. Meron yan, basta sanayin mo lang yung ano mo, channel mo na nagla-live. Para masanay din si YouTube na i-recommend yung live mo. Every live mo sa mga viewers. Kasi meron ka ng nakita ko may subscriber ka naman eh. Ako naman, cellphone lang kasi na patakbuhin kasi yung gamit ko eh. Kaya pag nagla-live ako, maliit lang yung camera ng screencast ko. Kasi yung StreamYard kailangan computer or laptop. Para katulad ng kala Mike Cervera, ayan, kaya Mark Alfred Guzman. Pag cellphone kasi hindi kaya yung StreamYard. Hindi siya makakapag-screencast. Arrested, Senator? Surrender, arrested po. Hindi, pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yan. Sir, as of this moment, anong nararamdaman mo ngayon? Katulad ng nararamdaman ninyo siguro. At kabilang si dating Congressman Mike Defensor sa may mga warrant of arrest sa parehong plunder case ni Senador Marcoleta. Naglabas din siya ng pahayag matapos ibasura ng korte ang motion to quash. Pakinggan po natin. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Sinungaling ka Sa kasi aming pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita. Sa Dalawang hindi korupsyon na, na ang nakakulong gusto ka. lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Huwag ka na magbait-baitan, Defensor. accountability, and justice. Tigil-tigilan mo na kami. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Makukulong nyo kami at mapapatahimik, pero hindi po kami susuko. Kaugnay sa So, manlalaban pagkakaresto kay ka. Senador Dante Marcoleta, hindi po tayo ng iba pang detalye kay Maki Polito, nagbabantay sa Sandigan Bayan. Maki? So, JP, bago mag-alas 11 ng umaga, ay sinundunan ni na DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Melencio Nartate, si Senator Dante Marcoleta dito sa Sandigan Bayan. Ito nga ay para idala siya sa Camp Crame para sa booking process matapos nang arestuhin si Marcoleta. Yung pinanood natin
ngayon lamang na kanyang statement ay ginawa niya paglabas ng korte ng Sandigan Bayan 3rd Division para idala siya sa booking process sa Camp Crame. Ngayon, ang sinasabi sa atin ng Clerk of Court ay inaabangan pa rin natin yung pagbalik ni Marcoleta rito. So I may have to clarify na dun na yung return of warrant. Kasi after the booking process na. So yung pagkakadala sa kanya sa Camp Crame is part of the process na nasilbi sa kanya yung warrant of arrest. Ibubook na siya ngayon sa Camp Crame. Ngayon ay ang hihintayin natin ay yung commitment order na i-issue ng Sandigan Bayan. So, sinarify uli natin yan dahil ang pagkakasabi sa atin, bago nang makausap natin kanina, si Justice Carl Miranda, siya yung chairperson ng third Division ng Sandigan Bayan, ay ang commitment ay sa male dormitory ng BJMP sa Quezon City sa may Paikia. Nabasag na naman doon sa lamin. Nabasag kasi yan eh. Last time na nahuli si Jinggoy. Namin napansin tayo na ilang mga kumakaway sa kanya na tila supporter. Pero hindi pa ho malinaw kung sila ho ay nasa loob ng Sandigan Bayan. At gaya nga po na nabanggit ni Maki Pulido, inaantabayanan po ang pagbabalik ni Senador Marcoleta pero hindi sa Sandigan Bayan, pero po wala pa hong katiyakan kung ano oras po ito magaganap. Pero ito po ay bahagi ng mga procedure o proseso kapag meron pong binibigyan ng gantong klaseng arrest warrant ang Sandigan Bayan. Kasama po sa mga sumundo kanina kay Senador Marcoleta sa Sandigan Bayan ay si DILG Secretary John Vic Rimulya at ito nga si PNP Chief Jose Nartates, pero hindi pa ho malinaw kung ano ho ang mga naging ano ho ang kanilang pakay o ang kanilang gagawin doon o ginawa. Bakit sila nandoon kanina sa Sandigan Bayan, pero malabas nga po ngayon, sila po ay nariyan para mag-provide ng security at para samahan nga po itong si Senador Marcoleta na dinala nga po sa PNP Camp Crame sa Quezon City. Kabilang po sa mga nabanggit ni Senador Marcoleta sa kanyang maikling panayam sa media kanina sa Sandigan Bayan, susundin daw niya ang lahat ng proseso. Maganda raw na nasunod ito at natupad. Kaya siya nagpunta sa Sandigan Bayan para maghain nga rin po ng motion o motion to quash. Pero wala raw po siyang tatakasan base sa kanyang maikling panayam kanina at haharapin daw niya lahat ng reklamong inihahain sa kanya. At bagamat nakapanayam ng media itong si Senador Marcoleta, hindi po nagkaroon ng pagkakataon para matanong itong ang senador kung paano ang magiging partisipasyon niya sa magaganap naman na impeachment trial sa Senado para kay Vice President Sara Duterte na mag-uumpisa na rin ngayong araw. Shoutout Dimo IP.
Ayan, sabi ni Demo IP, ayan, parang nakakaawa, siya lang mag-isa. Walang ibang senator na sumama. Wala nga po. Ayan, nakalag lang po nakalag lang si GMA. Magbabalik din yan. maglalabas talaga ng warrant of arrest. Kung meron pa ng tracking pa, may video rin kasi ako nakita na lumabo ng mga reporter na nag-block din, nag-release, yung napakarami doon mga police. Maraming mga, may mga skills na dala, may mga motor na dala. Backward muna natin ha. To make sure na Lag pa sila everything is being followed and to make sure that the security is well taken care of. Malamang and I am just assuming, lalo't-lalo na pagkatapos ng naganap na rally sa may EDSA nitong mga nakaraang araw lamang. So, but I'm just assuming that, JP, that they just want it secured and peaceful, lalo na't arrest na yung pinag-uusapan natin. Oo, baka nga doon sa ibang mga kasamahan natin sa PNP, Akrami, makakuha ng paliwanag kung ano ang purpose nila Secretary Rimulya doon. Pero nung sumakay si Senador Marcoleta sa PNP bus, meron napansin natin sa video na he was giving of, parang nagbibigay siya ng flying kiss, he was waving to people. Kanino niya binibigay yung mga flying kiss or wave na yun? Sino yung binabati niya ng ganun, Maki? So, sorry JP, pasensya ka na. Pero ibang team, yung nasa baba ng Sandigan Bayan. Nandito tayo sa fourth floor. Nag-aabol tayo ng mga dagdag na detalye at information dahil kasabay ng pagbaba ay naglalabasan na rin yung mga abogado, pati yung mga empleyado or staff, yung mga clerk of court na may hawak ng iba pang mga informasyon na kailangan natin. Lalo na tagal natin naghihintay and we couldn't get any details, di ba, and information. So yun yung kailangan natin abangan. Yung nasa baba, ibang team naman yun. Kaya nakunan, JP. Oo. Pero ang nakita ko sa iyong Twitter account, Maki, nakausap nyo nga itong si Sandigan Bayan na chairperson, Carl Miranda, no? Meron pa bang iba pa siyang nabanggit sa inyo? If you could summarize again what he explained to the media when you were able to, nung nakapasok kayo sa loob at nakausap siya. In fact, I will have to listen again to the whole statement. Pero nung pagkatapos kasi ng hearing, we were told that may statements na ibibigay. So kami ay nagpunta para ma-record yung statement ni Justice Miranda. Ito mostly yung pinaka-bottom line ng gustong ipaabot ni Justice Miranda ay ang kanilang paghingi ng tiwala sa Sandigan Bayan at sa justice system. Dahil marami nga mga maling informasyon na kumakalat sa publiko. So ang sinasabi nga nila Justice Miranda ay magtiwala
sa justice system at sa Korte Suprema lalo na nabibigyan ng hustisya yung kaso at hindi ito basta-basta dahil hindi ito ang korte daw ay hindi nai-influensyahan ng sinuman. This is about the rule of law at hindi ito na yan siya ng tiwala dahil kung anuman yung lalabas patapos at pagsusuri ng korte ay hindi naman mapaparusahan yung walang sala. Tanging may sala lamang daw ang mabibigyan ng parusa, JP. O Maki, napanood naman natin at pinalabas natin yung maikling panayam ng media kay Senador Marcoleta. Pero base sa iyong pakikinig, maaari mo bang i-summarize yung thoughts niya? Ano yung naging laman at content ng kanyang maikling panayam sa kanya at kung meron pang hindi nabanggit o hindi pa natin na ipapalabas based doon sa inyong naging short conversation sa kanya, Maki? It's basically that, JP, kung ano yung nasabi niya. Dahil umalis na rin sila right after. In fact, during that interview, makikita mo naman sinubukan na rin ni Secretary Remulla to pull him away in front of the cameras para umalis na ng Sandigan Bayan. Pero binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng bigay ng kanyang bayan. Yung kanyang statement naman is Ayan na. Kasi binablock. Ang serbisyong publiko ang aming pinahalagahan. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang may-ari ng escort SUV na may illegal na blinking lights. Samantala, sinuspindi naman ng ahensya ang lisensya ng isang rider na muntik ka nang makabangga ng mga pedestrian. May ulat si Asher Cadapan Jr. Nakunan sa video ang isang sports utility vehicle o SUV na gumagamit ng illegal na blinking lights habang nag-escort. Mokoto motorcycle riding full gloves V1 Smart Tip and anti-slip with hard riding. Pagbigyan daan ang kanilang ine-escort. Dahil dito, nagsagawa ng verifikasyon ng Land Transportation Office o LTO at natukoy rin ang mga sangkot sa insidente. Agad na naglabas ng show cause order ang LTO laban sa driver at rehistradong may-ari ng SUV kung saan itinakda ang pagdinig sa July 13. Pinagpapaliwanag ang mga ito kung bakit hindi sila dapat managot sa kasong unauthorized use of blinking lights at bawi ng driver's license ng tsuper. Pansamantala, isinailalim sa 90-day preventive suspension ng lisensya ng driver at inutusang isuko ang kanyang lisensya habang dinidinig ang kaso. Nilagay naman sa alarm status ang sangkot na sasakyan upang maharang ang anumang transaksyon kaugnay nito. Paliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, tila dumarami ang mga kaso ng illegal na paggamit ng blinking lights sa mga pribadong sasakyan.
Nangako ang opisyal na patuloy na magmamanman ang ahensya sa mga kalsada upang matukoy at mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Samantala, nakuhanan rin ng video ang mabilis na pag-arangkada ng motorsiklo habang papalapit sa isang pedestrian lane sa Quirino Highway sa Quezon City. Batay sa investigasyon, muntik nang mabangga ng rider ang mga tumatawid na pedestrian at nagdulot ito ng panganib sa buhay ng mga tao. Ang sarap, nalulunod ang bilang laman. Kaya napapasarap pag manginasal, chicken inasal. Ang rider ng naturang motorsiklo. Ito ay upang magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin, bawiin o idiskwalipika ang lisensya ng rider dahil sa improper person to operate a motor vehicle. Kasabay nito, ilalim na rin sa 70 araw na preventive suspension ang driver's license ng rider. Nangangailangan ng mabilisang pera? Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta sa Google Play Store at i-download ang Ganda lang siguro. Ano mas maganda? Parang pag tiran nyo kaya ito, tapos dito na lang natin buksan na ng daanan. Okay na ba yan?
Magandang hapon po sa inyo lahat. Narinig ko na ako na lahat. Okay na yung mag-yours. Okay. Yan ako. Magandang umaga po. Kaninang kagabi po ng alas 6:30 ng gabi, ay nag-release ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para kay Dante Marcoleta, Senador ng Republika ng Pilipinas. Ngayon pong alas 8:30 bago mag-alas 9, ay pumunta po siya sa Sandigan Bayan para mag-file ng motion to quash. Nung dininay po yung motion to quash, ay lockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas. Subsequently, at 9:30, dumating po kami ni Chief Latate sa General Morico sa Sandigan Bayan para dalhin na siya dito sa Prague. Ang taon-taon, ang alam ko po ng tanong niyo, was he arrested or was he did he surrender? It was both. He went there voluntarily sa Sandigan Bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, he closed down the building, he arrived, he arrested him. So, it is both. He is now undergoing medical procedures. Ano na po, si 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi na po simple blood pressure at heartbeat at ibang mabuti sa kanya. Maraming po siyang test sa pagdadaan ng tutulog ng ECG at iba pa para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yun, but hopefully within the next... No sort of... na i-report namin sa Sandigan Bayan na maaari na siyang pwedeng ilagay sa maging PDL sa Quezon City Bayanes Jail. Doon po ang kanyang confinement order sa Bayanes. Pero huwag niyo kami mamadaliin. Bigyan niyo kami ng oras para po makuha ang kanyang full picture na kanya. Yung mugshot niya po ay lalabas sa ilang sandali lang. Marami po kasi pagdadaan. I must remind everyone na we are not here to humiliate anyone. Kung naman ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok ay hindi mo namin pawalahin. His picture will be taken as he appears in public. We are not here. We are here to arrest him and have him tried, but not to humiliate the person. He still has his rights. Pangalawa, ilang minuto pa lang po nakaraan ay inaresto po si Mike Defensor at isang nangalan na Joseph Marias Espiritu. Sila po ay nag-uusap sa isang Starbucks sa Quezon City kung saan sila natagpuan ng CIDG at PNP at inaresto po at dinadala naman kayo sa Sandigan Bayan para sa kanilang return of warrant. Dadalhin po yung dalawa dito mamaya para sa kanilang medical clearance at kanilang processing. Pagkatapos po, dadalhin sila sa Ayata City Jail para sa kanilang detention. Ayun lang po ang masasagot ko ngayon. Hayaan niyo po na sa lalo madaling panahon ay bibigay pa kami ng further updates. Sa ngayon po, hintayin natin ang medical test ni Senator Marcoleta and then we will have maraming salamat po. Tuloy ko yan. Ulit si Mike. Oh. Nilaga sa palata.
Ayan guys, hanggang dito na lang muna yung ating live. Ayan, okay naman na po ha. At si Defensor po guys ay nahuli na rin po at ito po ay nasa payatas. Ayan, magre-ready lang po tayo guys Ayan, reject ang motion to quash Defensor at iba pang kasama, inaresto. Opo, nasa payatas na. Ayan. Subscribe nyo po yan guys, Genesis Sheldon Vlogs. Ayan, maraming salamat guys. Magre-ready lang tayo sa ating pong pag-cover doon sa impeachment ni Sara Duterte. Ayan, maraming salamat po sa ating mga live viewers. Ayan, ingat po. God bless. Bye guys. I love you all.